Morning po, Yusek. Recently, Congressman Kiko Barzaga posted online that Marcos administration is allegedly planning to arrest him over his speech on secession, and he also claimed that the administration stated former House Speaker Martin Romualdez is innocent. May we ask the Palace's response to these claims? Mahirap pong tumugon. Siguro mas maganda po kung kayo muna ang magtatanong sa kanya kung saan galing at anong basihan ang sinabi niya. Mahirap po kasi sumagot ng haka-haka, insinuation, ng walang basihan. So, mahirap bigay ng isang intelligent answer or response gamit ang pag-iisip sa mga bagay-bagay na wala namang basihan. Kayo po muna magtanong sa kanya, saan niya galing? Saan galing itong kanyang mga sinasabi? Okay po, Yusek. Second question, may we request naman po yung reaction ng Palace to the resolution issued by 34 major business organizations calling for urgent action from the President against corruption. They specifically emphasize na may mga fees and taxes daw po silang binabayaran to conduct business in the country, and in return, they expect the government to act more swiftly and transparently in addressing what they describe as a historic, massive, and unprecedented corruption scandal. Okay, sinimulan po ito ng Pangulo, ang sumbong sa Pangulo, nitong September. So makikita po natin kung gaano na po kalaki at ang inabot nito, kung gaano na kahaba ang inabot nito. Nagkaroon po ng Executive Order number 94 para po ma-establish ang ICI, ang Independent Commission, para po magkaroon ng mas malalim ang pag-iimbestiga sa mga maanumalyang flood control projects at infrastructure. Nagkaroon na rin po ng mga pag-freeze ng assets, nagkaroon na rin po ng pag-issue ng mga ILBOS, ang DOJ, at nagkaroon na rin po ng recommendation ng pagsasampa ng kaso kay Congressman Zaldico. So marami pa pong nagawa at marami pa pong iniimbestigahan. Nararamdaman po ng Pangulo at ng administrasyon ang mga nararamdaman ng mga businessmen. Kaya po patuloy ang ginagawang pag-iimbestiga at patuloy ang pagpapabilis ng aksyon para po mapanagot ang dapat na mapanagot. At siguro ang hiling nilaman po natin doon sa mga obstructionists na gumagawa na lang ng iba't ibang kwento para sirain ang integridad ng ICI, bawasan nila to o hintuan na nila dahil hindi po ito nakakatulong sa ekonomiya. Ma'am, follow-up dun sa question ni Elijah. In that same statement, isa po sa panawagan ng business groups is for the President to empower the ICI with full legal authority for them to fulfill their mandate. At sa isa pong kaugnay na hakbang, si Congressman Erice called on the President to call for a special session of Congress para ipasa yung bill that will give more powers to the ICI. Is the President considering these calls na para po bigyan ng mas malawak na kapangyarihan ng ICI for them to fulfill their mandate more effectively? Mas maganda po talaga na magkaroon ng mas ngipin, pangil ang ICI. Pero sa ngayon po, nakikita naman po natin na maganda ang itinatakbo ng ICI. Pag nagpatawag po sila, kahit mga senador, kahit mga miyembro ng Kongreso, sila naman po ay tumutugon at nagbibigay ng kanilang pahayag. So sa ngayon po, maganda po ang tinatakbo ng ICI at iginagalang po ng mga witnesses or yung mga pinapatawag, mga di umanong concerned parties, ginagalang nilang ICI at tumutugon sila sa patawag. So is that to say that the President is satisfied with how the ICI is doing its job? At kung sinabi nyo nga po, maganda na, baka may igaganda pa, hindi na ho ito kinoconsider ng Pangulo. Kung may igaganda pa, hindi naman po ito sasarahan ng pinto ng Pangulo. Pero sa ngayon po, sa nakikita po natin, maganda po ang itinatakbo ng pag-iimbestiga ng ICI. Panghuli po. on the SAL-ENS, may mga ilang members of Congress po, and Senator Risa today released their SAL-ENS. Meron na ho bang nag-request na makita ang SAL-EN ng Pangulo at binigyan na ho ba ng pahintulot ng Pangulo na ito i-release? As we speak, hindi pa po ako nabibigyan ng any information about that. Thank you. Din tanong mula kay Kelly Sal Pardilla, PTV.
Good morning po, Yusek. DILG Secretary Remulla inspected the new Quezon City Jail, saying those involved in flood control anomalies po ay maaring makulong doon. At sinabi niya rin po na sa aking palagay, aabot hanggang 200 tao ang masasama sa flood control scandal. Is Malacanang, ICI, or Ombudsman looking the same figure na? 200 lang talaga. Tignan po natin, kasi hindi pa naman po tapos yung investigasyon. Kung ganyan, sa tingin niya, na-estimate niya, ready naman po ang gobyerno kung sila ay dapat na makulong. Baka naman may mga pagkakataon na yung mga kaso maisasampa ay pwede namang matatawag na bailable. So, tingnan po natin. Sorry po, follow-up. Sabi niya, I assume that the first round of indictments I will be in the next 3 weeks. Yan din po naman ang pangako ng ICI na magkakaroon po ng mabilisang pagsasampa ng kaso. Nagkakaroon lang po talaga ng pag-iipon ng mga ebidensya para hindi naman po malabnaw yung mga kasong isasampa nila at baka madismiss lamang po. Sayang po ang effort sa kanilang mga ginawa kung madidismiss lang po agad.